Hindi madaling trabaho maging isang port police. Bilang bantay sa pantalan, pinapanatili rin nila ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Ngunit, paano nga ba maging isang port police? Ano ang mga kwalifikasyon upang mapabilang dito? Abangan lang yan dito sa Port Patrol ni Ahmad! At magandang araw po mga kapantalan. Andito na naman tayo sa bagong episode ng Port Patrol ni Ahmad. So ngayon po, pag-uusapan naman natin ano nga ba yung mga qualifications, paano maging port police, ano yung mga kailangan nila, paano yung training, saan sila nag-training, para i-explain nyo yung lahat sa atin ngayon. So pakilala po kayo. Hello, I am Port Police Officer 2, Jeric Seco from Head Office, SRT. Special Reaction Team. Paano po ba maging port police? Ano po yung mga qualifications? Madali lang naman. Kailangan lang dito is meron kang eligibility, second level, yun nga yung civil service, professional o kaya PRC license. Kailangan din 4-year graduate course ka at ipasa mo yung pre-placement exam ni PPA. Papasarin mo rin yung technical exam ng port police at saka yung agility. Pag ikaw na yung nakuha, maghintay ka lang ng appointment mo, due for training ka na. So, gaano po katagal yung hihintay nila after technical exam and then agility bago po para makapasa na po sa training talaga? Depende po yun, kasi meron ding sa iba't ibang PMO, hinihintay po natin yung plantilla position na ma-fill in. Tapos, pag nakuha na natin yung number of personnel, magre-request na po tayo ng training. Sama-sama po sila, isang batch para i-train po natin sila para maging full-fledged port police personnel. After po nun, yung training, saan na po ginaganap yung training po? Ang training natin, ginagawa natin ngayon, meron tayong training facility sa La Union, sa Point Poro, San Fernando City, La Union. Meron din dito sa Manila, ito dito sa PPATI. So, gaano po katagal yun, yung training? Mga ilang months po? Nag-duration ng training talaga, yung basic port police training, is 30 days. Meron po tayong mga advanced training dito na po kinakandak sa Manila. Meron din sa Zamboanga. Dapat ikaw mismo na nag-a-apply dito, alam mong kaya mo. Dapat mentally or physically fit ka kasi nga undergo ka ng training. So when it comes to gender, pwede po ba yung babaeng port police to apply? Lahat po, even the LGBT is very well represented sa port police personnel. At all age, anong height, anong gender, ethnicity mo, religion, pwede ka po mag-apply. Basta buo ang loob mo, willing ka, mentally and physically fit ka, tanggap ka po dito. May need ba silang bayaran? May need ba silang application fee ba? Wala po. Pag nakuha ka na po kasi as port police personnel, yun nga po, yung plantilla na na-fill mo na position, isa ka na pong apprentice port police. So, bali, dito ka na po nagtatrabaho sa PPA as bilang isang port police personnel. Ngayon, maghihintay ka lang na tawagin for training. Wala ka pong babayaran doon. So, curious lang ako sa mga uniform nyo, sir. Parang kasing, anong ibig sabihin nung depende, iba-ibang outfit ng mga uniform ng mga port police natin? Meron po kasing mga type yung uniform ng port police personnel. Yung type A, yun po yung GOA o yung General Office Attire. Sinusuot po yun ng every port police personnel pag wala namang heightened alert in the ports. Ito naman po is yung BDA, Battle Dress Attire o BDU, Battle Dress Uniform. Ito ang sinusuot ng mga port police personnel during heightened alert. May mga Uplan Pasko, Uplan Undas, Uplan Bilag Eskwela, mga ganun, no? Marami kasing gustong mag-inquire ng mga, para maging port police. So, sabihin na po kung sino pwedeng i-contact, saan po sila pwedeng lumapit. Meron na po tayong online recruitment. Punta lang po sila sa ppa.com.ph, tapos sa career section doon, hanapin nila kung anong gusto nila yung position. Nakalagay po doon sa entry level ng port police, yung Industrial Security Officer o yung Civil Security Officer C. Yun po yung mga item na pang port police. So sa mga willing mag-apply, gumawa lang po sila ng account sa online recruitment portal ni PPA, submit nila yung mga papers nila, at i-click nila kung ano yung gusto nilang applyan doon. Maghintay lang po sila ng reply ng Human Resource Department natin dito sa PPA, at pag nakuha naman po sila, hintay na lang po sila due for interview, exam, and other things. So ano na lang po yung mga may papayo nyo sa mga susunod na mag-a-apply bilang port police po? Ayun, kailangan lang naman dito buo ang loob mo, Kailangan ikaw mismo, ayun nga, mentally and physically fit ka. Dapat wag kang matakot kasi as port police officers, normal na magkaroon tayo dito ng kaaway kasi meron tayong huhulihin, meron tayong iimbestigahan, at meron tayong kailangan mag-impose ka ng authority sa mga tao, yung mga lawless elements na yan. Kailangan talaga buo ang loob mo dito.
Okay, maraming salamat po ulit, Sir Seco. For sure, marami kami natutunan and yung mga viewers natin, malalaman na nila kung paano nga ba mag-apply bilang isang port police. Yun lang po. Okay, thank you. Thank you po. Ang ating mga port police ang nagsisilbing bantay sa ating mga pantalan. Hindi biro ang kanilang mga responsibilidad at trabaho para sa ating bansa. Kaya naman saludo tayo sa ating mga port police. Magkita-kita tayo sa susunod. Dito lang yan sa Port Patrol ni Ahmad.